Amen. Salamat po sa Panginoon. I praise the Lord sa pagkakataon na pinagkaloob po sa amin. Alam niyo po, ay may masaya man po kami at kami po ay natutuwa na nakapagbahagi ng mabuting balita. Pero meron pa rin po konting pangungulila na wala po kami dito ng worship service. And it's so good to see each and every one of you. Si Kuya, thank you. Salamat sa Panginoon at kasama po namin kayo. Welcome po kayo sa gawain. So, salamat sa Panginoon at in this point in time, buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Ikalawang Timoteo. Ito po ay continuation nung last time, yung the price of the ministry. So, buksan po natin ang ating pong Biblia sa aklat po ng Ikalawang Timoteo. 2 Timothy chapter 2 verse 5. Pero sa ating po pagbabasa, para po buong ating konteksto, ay basahin po natin mula verse 1 hanggang verse 7. Sabi po ng salita ng Panginoon, kung nakita na po natin muli, it is in 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 7 at ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay verse 5. So let me read the word of God. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust this to faithful men who will be able to teach others also. Suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus. No soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life, so that he may please the one who enlisted him as a soldier. Also, if anyone competes as an athlete, he does not win the prize unless he competes according to the rules. The hard-working farmer ought to be the first to receive his share of the crops. Consider what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Purihin po ang Panginoon. Let us pray. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo. May pagpupuri, pagpapasalamat at the same time with expectation na kayo po ang kikilos sa amin pong buhay. Tunay, Panginoon, na apart from your grace sa amin pong buhay, hindi po namin maiintindihan ang iyong salita. Much more may apply ito sa amin pong buhay. How you intended it sa buhay po namin. Kaya dalangin po namin ang pagkilos niyo po sa buhay ng bawat isa. Dalangin po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming pong puso. Not just to be receptive of your word, but to really understand it, Panginoon, upang apply po namin ito, O Diyos, sa aming pong buhay. The same, Panginoon, dinadalangin din namin ng iyong tagapagsalita. Panginoon, kayo po ang siyang manguna sa akin. Dalangin ko ang pagpapala niyo, Panginoon, sa akin pong pangangaral ng iyo pong salita. Pangunahan ng iyong banal na Espiritu at kayo po ang patuloy na kumilos sa akin pong buhay. Salamat po, Panginoon. Purihin ka in Jesus' name. Amen. So, as you can see, ang title po ng ating pong pag-aaralan today with regards to verse 5 is the athlete's devotion. Alam niyo po, ang atleta po, lahat po ng matagumpay na atleta sa kahit na anong larangan ng sports or competition na kanilang sinasalihan, meron pong distinguishing factor na meron sila. Some people may call it actually obsession. They have this obsession sa laro na kanilang sinasalihan. They have this innate love sa laro na kanilang sinasalihan. At hindi lamang po yun, they have the extreme drive to win. Alam niyo po si Kobe Bryant, nung siya po ay natalo, I think that was in 2008. Si Kobe Bryant po isang sikat na basketball player. Mahilig po ako sa basketball, kaya ito po yung naisip kong example. Nung siya po ay natalo sa championship, hindi po siya nagmukmuk. Hindi po siya nagalit sa kanyang sarili. Alam niyo po kung anong ginawa niya? Pinanood niyang muli yung tapes ng laro nila. Tiningnan niya kung saan siya nagkulang, kung ano yung dapat niyang i-improve para sa muling pagbabalik ng NBA season, makuha na niya ang kanyang hinahangad
na pagkapanalo. So we could say that this person is very much devoted o deboto siya sa kanyang ginagawa. Deboto siya bilang isang atleta at buong puso at buong lakas niyang inaalay ito sa kanyang ginagawa. If a man can be that devoted to something that is earthly, much more mga kapatid, Paul is commanding us to be devoted like an athlete in our service to the Lord. So this evening mga kapatid, ang nais ko pong ibahagi sa atin ay dapat tayong maging deboto kagaya ng isang atleta sa kanyang pakikipaglaban o pakikibaka sa atin naman kung sa atin ay ang ating paglilingkod sa Panginoon. So may titingnan po tayong tatlong qualities ng isang devoted athlete. Unang titingnan po natin is that an athlete or an athlete's intensity. First quality. Second quality is the athlete's intent. Third is the athlete's integrity. So ito po yung tatlong bagay na kailangan meron din tayo bilang mga Kristiyano na naglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen? So as we go to our first quality, we go to athlete's intensity. And sabi po dito sa verse 5, also if anyone competes as an athlete. Alam niyo po si Pablo ay siya po ay mahilig, isang taong sports-minded. Mahilig po siya sa pampalakasan. At nung panahon po nung una sa Corinthians and I believe in Athens, ang mga tao po doon ay sobrang hilig din nila sa palaro. Sa Corinth, doon meron po tayong tinatawag na Isthmian Games or sa may Isthmus. At sa Athens naman po, doon po yung Olympic Games. Alam nyo po, mas sikat ngayon yung Olympic Games, pero yung Isthmian Games, meron pa rin pong ginagawa. Hanggang ngayon, although more on localized lamang siya. Okay? Pero ganun po kahilig ang mga tao sa palakasan. Ganon kahilig ang tao nung unang panahon manood ng kompetisyon. Sa katunayan, nung may history na ang Athens po at Corinth, sila po ay magkaaway, sila ay nagegera. Pero pagdating po ng Olympics at Isthmian Games, meron silang ceasefire. Wine-welcome nila ang Athens sa Corinth at wine-welcome naman ng mga Athenians sa mga Corinthians sa kanilang lugar at wala silang pag-aaway na ginagawa kundi sila ay nagkakaroon ng palaro. And Paul, bilang isang panatiko or avid fan ng palarong ito, ginamit niya itong halimbawa, isang metaphor para sa paglilingkod ng isang Kristiyano. Right? Paul uses athletics as a metaphor for Christian service. Alam niyo mga kapatid, nung tayo'y nakakilala sa Panginoon, automatically we became servants. Alam niyo mga kapatid, hindi po tayo iniligtas ng Panginoon to be observants, but to be servants. Kahit po tayo walang ministry na define the ministry na ginagalawan, kasi minsan nag-iisip tayo na para maging servant ako, kailangan meron akong ginagalawan sa church. Parte ako ng music team. Parte ako ng gospel team. Parte ako ng decoration or programs committee. Parte ako ng cleaning and maintenance committee. Parte ako ng kids ministry. O isa akong youth leader. Ako yung isang tao na nag-e-encourage at isa akong tao na nagli-lead ng devotional group. Alam niyo ba mga kapatid, na kahit hindi pa defined sa ngayon ang inyong ministry, you are already a servant. Upon salvation, sabi po ng salita ng Panginoon, by the mercies of God, you offer your life as a pleasing sacrifice to the Lord. Holy and acceptable, which is your spiritual act of worship. That is service to the Lord. Secondly, we are called
to be imitators of Jesus Christ. Now, when we follow the commandments of God, pag sinusunod natin ang law ng Panginoon, we become imitators of God. When we become obedient, we become imitators of Jesus Christ. In 1 John, sabi po, you truly know Jesus Christ, o ikaw ay talagang ligtas kung sumusunod ka sa kanyang kalooban. At yan pa lamang po, we become a servant. In Matthew chapter 5, ang sabi po ng salita ng Panginoon, you are the light of the world. You are the salt of the world. Therefore, you are the salt of the world, and you are the light of the world, and let your light so shine before men, that they may see the good works in you and glorify your Father in heaven. So we let our light shine before men in order for men to glorify God. And that is our service to God without being in a ministry. Amen? Now, nung iniligtas po tayo ng Panginoon, like an athlete, we should have the intensity and the intentionality to serve God. To be in, so to speak, in the ring. To fight. Alam niyo po, ang isang athlete, siya po ay nagte-training, hindi para pag sumali siya sa isang palaro, siya'y susuko agad. Kung hindi, handa siyang makipagbasagan ng mukha. Handa siyang makipagpalit sa kamao ang kanyang mukha. Handa siyang makipagbugbugan, handa siyang gawin ang lahat kasi alam niya na yun ang pinunta niya. Now, when we serve God, we should have the intention to serve. To serve God and to serve other people. Di ba? Hindi po tayo papasok sa ministry expecting something from God. Blessings, pagkilala ng tao, Amen. Pera na naman gagaling sa tao. Amen. But we should have the intensity to serve for the sake of serving God. And that is what Paul is teaching, urging, and commanding Timothy at this point ng buhay niya na malapit na siyang mamatay. And by the grace of God, this is what the Bible is teaching us right now. Kaya mga kapatid, huwag po nating hayaan na tayo iniligtas ng Panginoon na maging taga-upo lamang. Lingkod sa Tagalog, hindi lingkod sa Bisaya. Kasi lingkod po sa Bisaya, upo. Kundi tayo po'y maglingkod. Bilang mga Kristiyano, paglingkuran natin ang Panginoon natin na nasa langit, ang hari natin. Sabi nga po ng mata, in the service of the King. Amen, mga kapatid? Amen. And you know, kailangan din po natin ihanda ang atin pong sarili. Because in our service to God, we wrestle not against flesh and blood. But we wrestle against the ideals, the principalities of this present world. Ayon po sa Ephesians chapter 6 verse 10. Paborito po ito ng verse 12. Paborito po ito ng mga young people. Tuwing meron po kaming young people kasi meron kaming memory verse. At hindi po ito nawawala. Ephesians chapter 6 verse 12. Let me read to you ito pong sinabi ng salita ng Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 12. Ang sabi ng salita ng Panginoon, for we struggle not against flesh and blood, but against rulers, against powers, against world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Pag po ang isang atleta ay sumabak, hindi lang niya pinag-aaralan kung ano ang labang kanyang gagawin o kung ano ang competition na kanyang papasukin. Pinag-aaralan din po nila ang kalaban na kanilang susuungin. At tayo po mga kapatid, we cannot fight against these forces of evil using our own strength. Kaya nga po, kung ibabalik natin sa verse 10, be strong in the strength or in the might of God by putting the full armor of God. Right? Kailangan po sa ating
preparation, bago tayo sumuong sa pakikipaglaban, bago tayo makipagsuntukan, so to speak, kailangan tayo ay preparado. Right? So let us be strong in the strength of God. Para pong isang boksingero, si Manny Pacquiao po, bago siya lumaban, kung madali lang ang kanyang kalaban, 3 months bago lumaban, siya nagte-training. Talagang yung training niya, talaga puspusan po yung training niya. Pag yung madali pa lang kalaban niya, 1 month, nagte-training siya. Pero tayo mga kapatid, hindi po tayo umaasa sa physical training. Tayo po'y umaasa sa lakas at kapangyarihan ng ating Panginoon to avail the victory for us. Right? Tayo po'y umaasa sa kalakasan ng Panginoon. Kaya nga po, kagaya ng isang atleta na naghahanda sa kanyang pakikibaka, tayo rin po'y maging handa sa ating pakikibaka ng may lakas ng ating pong Panginoon. Amen? At hindi lamang po ito, as we go to our second point, hindi lamang po ang isang atleta ay pumapasok sa isang labanan dahil gusto niya lang makipaglaban. Ang sabi po ni Mike Tyson, ayaw daw niya po nang nagpa-practice. Hindi daw niya gusto yung nag-e-ensayo bago ang laban. Pero, nag-e-ensayo pa rin siya kasi mas ayaw niyang natatalo at hindi nakukuha ang kampyonato. Brothers and sisters, I am here in front of you to tell you that we should have the athlete's intent. Hindi lamang ang isang atleta ay nakikibaka para ang gusto niyang habulin ay yung consolation prize. O ma-recognize siya ay participant. Nung kami po yung nagja-jogging dito sa bayan, o dito sa may sementeryo, ang dami po naming nakakasalubong mga 21K finisher, 5K finisher, 10K finisher. Pero sa biyaya po ng Panginoon, huwag po nating hangadin na maging participation lamang pong award natin. Kagaya ni Pablo, siya ay nakikibaka upang manalo. In 1 Corinthians chapter 9, sabi niya, sa mga tumatakbo, isa lamang ang nananalo. Kaya tumakbo ka in order for you to win. Meron kang aim. Meron kang hinahanap. Kasi if we continue po dito sa 2 Timothy, if anyone competes as an athlete, he does not receive a victor's crown. So implied that this athlete is looking forward doon po sa crown na ibinibigay o iginagawad sa panalo. So brothers and sisters, in our service, kailangan huwag po tayong magkaroon ng loser's mentality. Kailangan, alam niyo po, malalaman natin o makikita natin ang effort ng isang tao sa pakikipaglaban or sa competition depende sa paghahangad at pagtingin niya sa prize na kanyang gusto. Alam niyo po sa aming Young People's Fellowship, dahil ko na example ngayon. Pag po kami nagpalaro, meron po mga tinatamad. Pero pag sabi ko, okay, may prize tayo, 100. Po, parang mga nag-aanuhan po yung mga yan. Parang nagpuputo ka ng mga mata, tapos sumisigla. O kaya may pagkain, unang kakain. Okay? So, bilang isang Kristiyano, meron din po tayong tinatanaw mga kapatid na premyo mula sa Panginoon o yung tinatawag po na victor's crown. Kaya we should set our goal on winning. Kagaya po ni Apostol Pablo. Buksan po natin ang ating Bible sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. First Corinthians chapter 9. Ito pang sabi ng salita ng Panginoon. Umpisahan ko po sa 24.
Do you not know that those who run in a race all run, but only one receives a prize? Run in such a way that you may win. Everyone who competes in the games exercises self-control in all things. Then do it they then do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Okay? Ang sinasabi po ni Pablo, yung mga tao ay nagpapakahirap para makakuha ng isang gantimpalang nawawala, nananakaw, nasisira at nalilimot. Pero tayo, ang atin pong pinaghihirapan ay isang gantimpalang maluwalhati, mapangwalang hanggan, at ito po ay kaaya-aya at nananatili magpakailanman. Kung tuloy po natin, therefore I run in such a way as not without aim. I box in such a way as not beating the air. But I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself would not be disqualified. Paul, in his service to his king, sa kanyang paglilingkod sa kanyang Panginoon, sa kanyang hari, ibinibigay niya ang lahat sapagkat meron siyang tinatanaw, meron siyang tinitingnang pabuya mula sa kanyang Panginoon. Imagine, ang Panginoon na lumikha sa atin, nagligtas sa atin, ay matutuwa sa ating paglilingkod. In such a way, nabibigyan pa niya tayo ng reward. As if hindi pa enough yung pagliligtas sa atin, meron pa tayong pagpapala mula sa Panginoon. I don't know about you, mga kapatid. Pero napakaganda po motivation para maglingkod tayo sa Panginoon. Unless hindi natin nakikita yung beauty ng reward ng Panginoon pagdating natin sa langit. Alam niyo po, sabi ko nung nag-aaral ako, okay lang, hindi na ako ma-honor, okay lang, hindi ako ma-cum laude, okay lang, hindi ako mapasama sa kasi gusto ko lang naman na makatapos, gusto ko lang naman mag-serve kasi madami naman ako ginagawa dito. Pero nung nandun na po ako, inggit po ako sa mga kaklase ko. Lalo yung mga tinawag na cum laude, dahil nakakamit sila ng academic excellence. Sabi ko, kaya ko rin yun eh. Ba't hindi ko ginawa? It's too late for me to appreciate yung pong ginawa ng Panginoon, yung pong reward na nag-iintay sa akin. It's too late for me na kuhanin yun. But brothers and sisters, sa oras na ito, hindi pa po huli ang lahat. Let me ask you, gusto ba nating makatanggap ng gantimpala mula sa Panginoon? Amen. Second question. Yung ating bang paglilingkod sa Panginoon ngayon is enough for us to receive that reward? Ang hirap pong sagutin. Ano po? But let it be one of our encouragement na paghusayan pa natin ang paglilingkod sa Panginoon. Kasi ako po sa sarili ko, hindi ko rin kayang sabihin sa inyo na sakto na yung ginawa ko para makakuha ko ng everlasting reward sa Panginoon. Hindi ako kagaya ni Pablo na sinabi niya sa huling buhay niya, malapit na akong mamatay, ibinubuhos na ako tingnan niya po natin. 2 Peter chapter 4 verse 8. 2 Peter chapter 4 verse 8. I'm sorry, sabi ko pala 2 Peter, Pastor. 2 Timothy chapter 4. I'm sorry po mga kapatid, medyo kinakabahan po ako. Okay, ito po ang sabi po ng atin pong ni Apostol Pablo. Sabi po niya, in the future, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not to me only, but also to all who have loved His appearing.
Verse 6, iangat po natin sa verse 6. Sabi po dito, "For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought a good fight of faith. I have fought a good fight of faith. I have finished the course. I have kept the faith." Kung mamamatay po tayo ngayon mga kapatid, hindi ko po ipinapanalangin. Pero kung ito ang huling pagkakataon natin, kaya ko ba? Kaya ba nating sabihin ang ganitong mga kataga? For example, on our, kung tayo ay meron na lang 1 minuto sa ating buhay, kaya ko bang sabihin sa aking asawa na asawa ko, magpakatatag ka. Ako, I have fought a good fight of faith. Parang hindi pa po habang tinitingnan ko ang aking sarili, ang dami ko pang pagkukulang. But by the grace of God, ang dami pa nating opportunity. Or meron pa tayong opportunity to serve God with an intent of His reward. Ito pong reward na ito mga kapatid, linawin ko lang po ito, hindi po ito yung salvation natin. Okay? Hindi po ibig sabihin na hindi tayo makapag-serve sa Panginoon, mawala kaligtasan natin. We are talking about the heavenly reward that the Lord will bestow upon us on the day of judgment, in Bema judgment. Now, I challenge you to consider the reward of God. Tingnan po natin ang reward ng ating Panginoon. And let it be our motivation to serve God with all that we have. Let's go to the third point. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, if anyone competes as an athlete, he does not receive a victor's crown unless he competes according to the rules. We'll talk about the athlete's integrity. Alam niyo po, kahit ang isang atleta ay magpakamatay sa kanyang preparation, sa kanyang pakikibaka, at kahit gaano niya kagusto ang reward na kanyang hinahabol, kung siya po ay mandaraya sa paligsahan, siya po ay matatalo. At hindi po siya magkakaroon ng pagkakataong makuha ang inaasam niyang gantimpala. Kaya mga kapatid, sa oras pong ito, the third qualification or ikatlong quality ng isang devoted athlete is his integrity. Ano pong ibig sabihin ng integrity? Alam niyo po ang marami pong word for integrity sa salita ng Panginoon. But one of it is uprightness and truth. Okay? Uprightness and truth. So, integrity means upholding the righteousness of God and or in truth. Okay? In other words, ang integridad po ay paggawa ng tama at nararapat kahit walang nakakakita na tao. Kasi lagi tayo nakikita ng Panginoon. Ano po? For example, may basura. Pag nakakita ng maraming tao, pag tatapon ka ng basura sa basurahan. Pero pag hindi nakita ng maraming tao at walang basurahan, inilalagay mo po ba sa bulsa mo para itapon sa basurahan o itinatapon mo na lang doon dahil wala nakakakita tao? Right? Integrity means you still gagawin mo pa rin ang tama kahit walang nakakakita. And that is not just for a time, but integrity also means you are doing it palagi-lagi. Ngayon, ano pong parte ng buhay Kristiyano dapat meron tayong integrity? Kasi ito po yung pinaka-driving point ng verse na ito. If anyone competes as an athlete, he does not receive a victor's crown unless he compete according to the rules. Ito po ang pinaka-pinupunto ng verse na ito. Okay? So, dalawa pong aspeto ng buhay Kristiyano na dapat tayong merong integrity. First is integrity
in message and integrity in means. In message and in means. In message and in means. Ito pong buong 2 Timothy na ito, inelaborate po ito ang ibig sabihin ng integrity in message and integrity in means. Let's go first to integrity in message. Ang sabi po ni Paul, as he entrusts the word of God kay Timothy, let's look at verse 15. Chapter 2, verse 15. Sabi po dito ni Paul kay Timothy, "My son in the faith, be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth." So ang sinasabi po ni Paul kay Timothy is dapat you are able to cut o dapat you are able to makuha mo yung meaning ng salita ng Panginoon. Able to handle the Word of God. Alam niyo po sa Greek, ang ibig sabihin po niyan ay paggagayat ng tama. Paggagayat ng tama. Sa mga taong nag-aral sa Bible School, ang tawag po diyan exegesis. Ang ibig sabihin po nun, kinukuha mo ang gustong sabihin ng Biblia. Kung papaano niya ginamit ang mga salita at kung papaano lumalabas ito sa konteksto, ganun mo pinapalabas ang ibig sabihin. O ganun lumalabas sa iyong pag-aaral. Kabaliktaran po yan ng ICGCs. Ek, out, IC, ito po yung IC, nakita ko. ICGCs, ikaw ang naglalagay ng meaning sa Biblia. Kaya IC, ako ang nakakita. Into. Kumbaga parang you're putting words in the Bible para sa iyong sariling kapakanan. Kaya ang sabi po ni Pablo kay Timothy, make sure na ang salita ng Panginoon ay mananatiling salita ng Panginoon. Hindi salita ng tao na tinakluban ng mga talata ng Biblia. So that is the first, kailangan maging intact yung ating integrity. That we maintain the message of God. That we maintain the message of the gospel. Kasi marami pong tao ang sumasalungat sa Biblia. Ito pong, kung ipagpapatuloy po natin sa verse 15, "But avoid worldly and empty chatter, for it will lead to further ungodliness, and their talk will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, men who have gone astray from the truth, saying that the resurrection has already taken place, and they upset the faith of some." Many people will arise to go against the word of God. Many people from the fold of God, or from the church, will arise to perverse the gospel. Ibig sabihin, meron dito sa atin ang mag-a-arise upang salungatin ang salita ng Panginoon. Hindi ko po kayo hinuhuli o tinatakot. I'm just stating a fact from the Word of God. From amongst us, may tatayo na sasalungat sa salita ng Panginoon. Now, in our service to God, kailangan po ang mensahe ng salita ng Panginoon ay hindi mababantuan ng anumang ideolohiya ng tao o anumang pakana ng tao para sa kanyang sariling kapakanan. Kaya po, inuutos po ito talaga. Iniutos po ni Pablo kay Timoteo na pag-aralan mo ang salita ng Panginoon. Isa po sa pinakasikat na verse dito sa 2 Timothy is chapter 3 verse 16. All scriptures is breathed out by God, o hininga, galing sa hininga ng Panginoon, and it is profitable for teaching, correcting, reproving, and training in righteousness. This is the word of God.
And the knowledge of the Word of God, verse 15, kung sa taas-taas, the knowledge of the Word of God will lead you to salvation. Kasi ito po yung nangyari kay Timothy. Siya'y tinuruan ng kanyang lola at ng kanyang magulang mula pagkabata at sa pamamagitan po nito ay nakilala niya kung sino si Kristo in the ministry of the Apostle Paul. Kaya nga po tawag sa kanya ni Apostle Paul, my true son in the faith. Because in his ministry, nakakilala si Timoteo. At siya ay isa siya sa mga magigiting na pastor na tumayo sa Epeso. Pero ang charge niya kay Timothy sa pagkakataon pong ito, huwag mong bitawan o kalimutan ang mensaheng iyong narinig sa akin, ang mensahe na iyong natutunan sa salita ng Panginoon, ang mensaheng iyong napatunayang totoo. Aralin mo ito tuwi-tuwi na hanggang sa maituro mo ito sa maraming tao. That is the integrity of the message of the Word of God. When we go out, brothers and sisters, when we talk to people, sana po when we preach or when we share our faith, it should be grounded in the Word of God. Not just in how we feel is the Word of God. Not just in our own interpretation or explanation. It should be grounded in the Word of God. Amen? Secondly, hindi lamang po in the message, sapagkat wala pong kabuluhan kahit tama ang message mo kung ang practice mo ay hindi nakikita sa'yo. Kung hindi proper ang practice mo. Hindi lamang po walang kabuluhan yan para sa'yo, but you also blaspheme the Word of God or you blaspheme God. Kung sinasabi mo isa kang Kristiyano, pero gumagawa ka ng salungat para sa isang Kristiyano, dala-dala mo ang pangalan ni Kristo. And you blaspheme the Word of God. So we should have integrity in our means. Or in other words, in our action. Paul is not just concerned about the content of the message that he entrusted to Timothy, but he is also concerned about the character na meron si Timothy, na product ng message na kanyang natanggap. Ano po yung tatlong bagay? Mabilis na lang po. Ano po yung tatlong bagay na tinatawag ni Pablo kay Timothy sa kanya pong action? Mula verse 20 hanggang 26, tatlong bagay lang po yan. Purity, maturity, and gentleness. Atin pong pasadahan ng mabilis. Ang sabi po sa verse 20 hanggang 21, now in a large house, there are not only gold and silver vessels, but also vessels of wood and earthenware, and some to honor and some to dishonor. Therefore, if anyone cleanse himself from these things, o yun yung mga filthy things, he will be a vessel for honor, sanctified, useful to the master, prepared for every good work. So a person in the service of the king purifies himself. Paano po natin mag-purify ang ating sarili? First, kung hindi po tayo ligtas, we are not purified, we are not sanctified. So very first action po, or very first na bagay na dapat mangyari sa atin, kailangan tayong maligtas. Kasi tayo po ay makasalanan. At pag tayo nakakilala sa Panginoon, tayo po'y nilinis ng dugo ng Panginoon. At sabi ko nga po, upon our salvation, we become servants of God. So that is the first step. Secondly, yung atin pong progressive sanctification. Patuloy nating binabago o patuloy tayong binabago ng salita ng Panginoon. Okay? We have this ano tawag din, Pastor? Yung progressive sanctification at yung isang sanctification na nangyayari kaagad. Pag tayo nakakilala sa Panginoon, we are already sanctified, iniligtas na tayo ng Panginoon. Pag tayo namatay, pupunta na tayo sa langit at itinuring tayong walang kasalanan or declared righteous. However, yamang na dito pa tayo sa lupa, we are in constant progressive sanctification. Being sanctified.
We are sanctified and we are being sanctified. So we should purify ourselves. Sabi po napaka-gracious po ng Panginoon. Sabi niya sa 1 John 1:9, if anyone confesses sin, He, the Lord Jesus Christ, is faithful and just to forgive you of all sin and cleanse you from all unrighteousness. So confession, we should confess our sins to God and let God do the work in our life in such a way that we may be able to present our bodies, Romans chapter 12, as a pleasing sacrifice, holy and acceptable unto God. Secondly is maturity. Alam niyo po, sa mga maglilingkod, deacons, pastors, bawal po ang new convert. Ang kailangan po ng salita ng Panginoon is to be mature. Para sa ating lahat po, we should also be mature. Kaya po ang sabi po ng salita ng Panginoon dito. Kung tutuloy po natin sa verse 22. Now flee from youthful lust. Brothers and sisters, this is not just lust of yung sexual lust. Pero yung lust ng isang bata na humilata lang maghapon. Lust ng isang immature person na magpaisi-isi lang. We should flee youthful lust. But pursue righteousness. Sabi po ng salita ng Panginoon, pursue righteousness, pursue faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart. So we should be mature, mga kapatid. Okay? Last, is the Lord called us, or yung atin pong integrity in means, is we should be gentle. Verse 23, but refuse foolish and ignorant speculations, knowing that they produce quarrels. The Lord's bondservant must not be quarrelsome, but kind to all, able to teach, patient when wronged, with gentleness, correcting those who are in opposition, if perhaps God may grant them repentance, leading to the knowledge of the truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil, having been held captive by him to do his will. So, a servant of God is gentle in all his ways. Gentleness does not mean hinahayaan mong magkasala ang iyong kapatid, but with love, you rebuke that brother or sister. And with the spirit of gentleness, you rebuke other people. Sabi po ni Paul, kung nagkasala ang matanda sa church, kausapin mo siya na parang iyong magulang. Kung nagkasala ang kaedad mo sa church, kausapin mo siya na parang kapatid mo. Kung nagkasala ang mas bata sa'yo, kausapin mo siya na parang anak mo. With love and gentleness. So that is the means and the message that we should live with integrity. Alam niyo po, kilala niyo po si Lance Armstrong. Huli na po. Si Lance Armstrong po, siya po yung dating itinuturing na pinakamagaling na cyclist. Sa katunayan, siya po ay nanalo ng 7 consecutive years sa Tour de France. From 1999 to 2007 So, 2005. Okay, 1999 to 2005. 7 years. But, during 2012, siya po ay in-interview ni Oprah. Doon niya inamin na nagte-take siya ng performance enhancement drug. At alam niyo po ang nangyari? Lahat po ng award niya, yung 7 trophies na meron siya, and even yung mga dati niyang trophy, lahat po yun inalis sa kanya. Na-disqualify po siya. Kaya mga kapatid, sa atin pong paglilingkod, nawa po tayo ay maglingkod not just with intensity, not just with the intent, but also with integrity. So that, kagaya po ni Pablo,
sa oras ng ating kamatayan, masasabi natin, I have fought a good fight of faith. And I am waiting for that reward from God upon my arrival in heaven. Amen? Let's pray. Our dear Lord, our Heavenly Father, we thank you for your grace. Salamat, Panginoon, sa iyo pong biyaya sa amin. Alam po namin, Panginoon, na ang iyo pong salita ang siyang nagtuturo po sa amin, nagre-rebuke sa amin, at siyang nagbe-build up, Panginoon, din sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, na bigyan niyo po kami ng kakayanan, ng strength na nanggagaling po sa inyo, na maglingkod sa inyo ng sang-ayon sa iyong kalooban, with proper intensity, with proper intent, and with integrity. Ang amin pong paglilingkod ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Alam po namin, Panginoon, na sa amin pong pakikibaka sa mundong ito ay hindi magiging madali. But it is worthwhile because we are doing it with you and for you as our King. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa